Okay, good morning everyone. Ako nga pala si Kuya Arman. At ako nga pala ang lupon on duty sa aming barangay every Wednesday. So inaanyayahan ko po kayo na manood nitong video kung saan ito po ay pinamagatan kong Tara, Kape by Kuya Arman. Yan, bakit po? Kasi para sa akin, kapag tayo po ay nagkakape, marami po tayong mapag-uusapan. Siyempre, pag-uusapan natin yung bagay na makabuluhan at nakakatulong sa ating personal na buhay. No? Kaya, napakasarap na magkape. Sana meron ka rin kape. Okay, so, meron po akong gustong i-share sa inyo na kung saan nakapagbigay ng malaking lesson and revelation para sa akin. Lalo na para doon sa mga may pinagdadaanan sa emosyon. No, kapag nagalit, talagang biglang umaangat kagad yung emosyon. Yan, para sa inyo ito. Kapag, alam mo yun, yung emosyon ay talagang nag-trigger, hindi mo na mapigilan, para sa iyo ito. At syempre, kapag sunod-sunod na yung mga senaryo na nasasaktan ka na, talagang, alam mo yun, wala ka ng ibang gawin, wala ka ng ibang naiisip kundi magwala dahil sa emosyon, para sa iyo ito. So, may nabasa ako doon sa John 20 verse 12 to 16. Babasahin ko muna ng buo. Sabi dito, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "May kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Take note, no? Nakita niya si Jesus na nakatayo doon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko." At ito ang sinabi ni Jesus, "Maria." Sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, guro. So, anong ibig sabihin nitong aking binasa? Ito ay nasa panahon na kung saan si Jesus ay naipako na sa krus ng Kalbaryo at siya ay inilibing na. So, kapag nilibing, ibig sabihin, nandun siya, nakahiga yung kanyang katawan doon sa pinaglibingan. So, ito si Maria ang Magdalena naman ay syempre, bakit nga ba siya sobrang umiiyak doon sa nabasa natin? At sobrang taas ng kanyang emosyon, no? Talagang nagmamakaawa pa siya doon sa mga kausap niya. Even doon sa anghel na hindi niya na recognize na anghel yon, no? Nagmamakaawa siya. Even kay Jesus na mismong nakatayo na doon. Ibig sabihin, buhay, nakatayo na, hindi niya pa rin na-recognize. No? Kasi sa tindi ng kanyang emosyon, parang tayo. Diba? So, si Maria ay isa sa malapit talaga na tagasunod ng Panginoong Jesus that time. No? Kaya, maiintindihan din natin yung dahilan bakit siya sobrang nasaktan. Kasi alam niya na wala namang kasalanan si Jesus, pero bakit na ipako sa krus ng Kalbaryo? And at the same time, syempre, bakit parang sumobra yung kanyang damdamin dito na sa nabasa natin? Ikaw ba naman? Diba? Kung ikaw ay namatayan ng mahal sa buhay, no? Tapos sobrang nasaktan ka na kasi namatayan ka na. And pagpunta mo doon sa pinaglibingan, biglang nawala yung labi niya. Magiging masaya ka. Matutuwa ka ba? Okay lang ba sa'yo? Siyempre. Kung ano yung naramdaman mong pain nung una, mas lalong madadagdagan. No? Kaya dahil sa ganung pangyayari, etong si Maria Magdalena, hindi niya nakilala si Jesus. Okay? Dahil sa ganung taas ng level ng kanyang damdamin, emosyon, hindi niya nakilala si Jesus, hindi niya rin na-recognize ang dalawang anghel, no? Kasama niya. So, anong lesson ang makukuha natin sa passage na ito? Isa sa nakita ko bilang mga normal na tao, bilang mga Filipino citizen, hindi masama na i-express natin yung ating nararamdaman, no? Lalo na kung ito ay sobrang sakit, no? Kasi
Pag hindi mo in-express yan, talagang it ruins your, yung kaloob-looban, yung damdamin mo. Talagang sisigaw ka, talagang, alam mo yun, yung iba nga nababaliw. Tapos yung iba sobrang nade-depress, di ba? At na-oppress na. So, napakahalaga na maunawaan natin na hindi kasalanan, hindi masama, na ito ay mailabas natin. Pero, isang bagay na kailangan mo ding maunawaan, maintindihan. Hindi porkit na ilalabas natin o gusto nating ilabas, eh hindi tayo magiging responsible and accountable sa ating mga magiging aksyon. Bakit? Kasi lagi mong iisipin, no, na kapag mataas ang emosyon natin, kalimitan hindi kagad natin nakikilala kung sino yung nasa harap natin. Hindi natin nakikilala kung ano yung sitwasyon na meron tayo. O ano yung tunay na sitwasyon na nasa harap natin. Hindi natin nakikilala kung ano talaga ang senaryo na nakikita natin o nasa harapan natin. So, kaya kailangan matutunan natin na talagang disiplinahin natin yung ating damdamin. Sa anong paraan? Sa paraan na kung saan matuto tayo makinig sa mga payo. Lalo na sa mga nagpapayo na may value yung kanilang pinapayo. Tulad na lang ng pag nasa barangay tayo, di ba? Ng lupon na siyang namamagitan sa atin, no? Namamagitan sa magkabilang panig. Kung meron man silang mga reklamo at gusot, di ba? Yun ang kagandahan na meron tayong lupon sa barangay, no? Na kung saan ang mandate na ito ay talagang pagkasunduin ang anumang mga kaguluhan sa magkabilang panig. No? Makinig tayo. Huwag kagad tayo mag-dwell sa ating damdamin. Kasi kapag nag-dwell ka sa iyong damdamin, hindi mo nakikita yung mas magandang dapat mong tingnan. Diba? Tandaan natin, hindi nalulutas ng ating emosyon at galit dahil sa bunga ng emosyon ang anumang kinakaharap natin. Kasi kung magiging emosyonal lang din tayo, mas lalo tayong mapapahamak. Dahil mas lalo tayong makakagawa ng isang bagay na hindi na natin pinag-isipan dahil napakataas ng emosyon natin. No? Kaya matuto tayong makinig. Tulad na lang ni Maria Magdalena, no, nakinig siya. Ang kagandahan ng mga si Maria Magdalena ay may intimate relationship kasi siya sa Panginoong Jesus. No? So, ibig sabihin, kapag tayo ay meron tayong maayos na kaisipan sa nagsasalita sa atin, kung sino yung nagsasalita sa atin, di ba? Makikinig tayo. Tulad na lang din, syempre, higit, makinig tayo sa Diyos. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Makinig tayo sa mga pastor, no? Sa mga spiritual leaders na kilala mo, na siyang may maayos na pananampalataya pagdating sa Panginoon. Bakit po? Kasi kapag ang isang tao may tunay na pananampalataya sa Panginoon, ang Diyos ay nagbibigay ng wisdom. Na kung saan ang wisdom ay hindi basta-basta lang nakukuha sa paligid at sa paaralan. Dahil nakukuha lamang ito sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay package. Ano man ang kanyang pinagdadaanan, ano man ang iyong mga kinakaharap, tulad na lang ng sitwasyon mo pagdating sa emosyon. Merong solusyon, may encouragement, at merong malinaw na instruction ng Panginoon. O kaya, hinihiling ko bawat isa na walang masama, hindi kasalanan na i-express yung ating damdamin. But, mahalagang ito'y disiplinahin sa pamagitan ng pakikinig sa mga nararapat at tamang tao na nasa paligid natin. Okay? So muli, ako nga pala si Kuya Roman, no? Ang nagsasabing, tara, kape. Dahil sa kape, marami tayong mapag-uusapang makabuluhan. God bless everyone. Happy day sa bawat isa.